Praise the Lord! Isang malakas na palakpak sa mabuting Panginoon! Amen! Pakisabi mo sa katabi mo, ang saya ko dahil nandito ka. Ayan, ang saya ko dahil nandito ka. Let there be joy in the house of the Lord. Amen? Okay, praise God. Good morning! Maayong buntag, magandang umaga sa lahat ng mga pinagpalang anak ng Diyos. Amen? Well, meron akong unang tanong para sa bawat isa sa atin today. How would you describe a person living in the fullness of life? Paano mo ba i-describe ang isang tao na nabubuhay na sinasabi natin punong-puno ng buhay? Or let me just say, paano ba natin i-describe ang isang tao na nabubuhay sa kasaganahan? The fullness of life. Siguro po marami sa atin magsasabi, ay pastor, sigurado ko ang taong nabubuhay in the fullness of life, ang taong nabubuhay sa kasaganahan, ay yung mayayaman na mga tao. Kasi sigurado, because sa kayamanan nila, they could buy anything that they want. Tama po ba? Siguro iba sa atin sasabihin, hindi pastor, yung taong nabubuhay in the fullness of life, yung taong nabubuhay sa kasaganahan, ay yung mga tao na mga makapangyarihan. Why is that? Because kaya nilang mag-utos sa mga tao para kunin kung ano man ang gusto nila. Tama po ba? And maaari siguro yung iba sasabihin, pastor, yung tao na nabubuhay in the fullness of life, yung tao na nabubuhay sa kasaganahan, ay yung mga tao na mga sikat, mga famous, mga popular. Why is that? Because nai-enjoy nila ang accolades, ang paghanga at atensyon ng napakaraming tao. Sila yung mga tao na masasabi natin na nabubuhay in the fullness of life or sa kasaganahan ng buhay. Well, kung totoo man po itong ating mga iniisip, then please explain the following. Kung totoong ang kayamanan, ang kasikatan at ang kapangyarihan ang nagdi-define sa tinatawag nating kasaganahan ng buhay, then explain to me the following. Sino po ito? Si Adolf Merkel. Si Adolf Merkel po ay isang German entrepreneur and billionaire. At ang sabi po sa kasaysayan ng mundo, siya yung pinakamayamang tao sa mundo na naghikog or nagpakamatay. Tumalon siya sa isang rumaragasang tren. Next, si Adolf Hitler, isang Austrian-born German politician at kilala bilang dictator ng Germany. Napakamakapangyarihan. And yet, at the age of 56, nagpakamatay siya kasama niya ang kanyang asawa sa kanilang bunker. Both of them committed suicide. And then next, Robin Williams, isang sikat na Hollywood actor-comedian that at the age of 63, he hanged himself sa loob ng kanyang bahay. Nagpakamatay din siya. So you see, ang mga taong nabanggit ay ang mga tao na mayayaman, mga makapangyarihan, at mga sikat. And yet, sa likod ng kayamanan, sa likod ng kapangyarihan, at sa likod ng kanilang popularity, they committed suicide. And yet, sabi natin kanina, akala natin, yung buhay ng kasaganahan ay yung buhay na may pera, may kayamanan, may kapangyarihan, at may kasikatan. Pakinggan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos sa sinabi ng Panginoong Jesus sa Lucas 12 verse 15. Speaking to the people, Jesus went on and He said, "Take care, protect yourself against the least bit of greed. Life is not defined by what you have, even when you have a lot." Ang sabi ng Panginoong Jesus, ang buhay ay hindi nababase sa kasaganahan ng mga bagay na meron ka. Can I hear an amen to that? Amen. Contrary to popular belief, again, yung pinag-uusapan ng salita ng Diyos, the full life,
kasaganahan ng buhay, buhay na punong-puno ng kasaganahan at buhay, ay hindi nadidefine ng tinatawag nating material possessions. Hindi ito nadidefine ng status na meron tayo sa ating buhay. Mismong si Haring Solomon, na nabuhay na pinakamayaman at pinakamakapangyarihan at pinakasikat sa kanyang panahon, ay nagsabi sa Ecclesiastes 1 verse 2, "Vapor of vapors and futility of futilities," says the preacher. Vapor of vapors and futility of futilities. All is vanity, emptiness, falsity, and vain glory. Isang hari na napakasikat, napakayaman at napaka-powerful ang nagdeklara na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay walang kabuluhan. Kaya nga, when we are looking for an abundant life, hinahanap natin ang buhay na masagana, isang punong-puno ng buhay. Makikita natin ngayon that a full life is not in the abundance of material possessions, but what is a full life? It is a life of fulfillment, meaning, purpose, and joy. Ito ang definition ng tinatawag nating buhay na masagana. Buhay na punong-puno ng buhay at ng buhay. Ito ay puno ng fulfillment, ng kahulugan, ng purpose, at ng kaligayahan. Now, the question today is, how can we have or how can we live in the fullness of life? Paano ba tayo mabubuhay ng may kasaganahan? How can we live in the fullness of life? Hayaan po natin ang life-giving Word of God ang magbigay sa atin dalawang answer. Kung patutugutan po tayo ng oras, we will give 2 answers as we begin a new series this month with the theme, Revival, Celebrate the Fullness of Life, sa mensahe natin na pinamagatang, Live life to the fullest. Pakisabi mo sa katabi mo, live life to the fullest. Yan, live life to the fullest. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Lucas 12, verse 16 to 21. Then he told them this story. The farm of a certain rich man produced a terrific crop. He talked to himself, "What can I do? My barn isn't big enough for this harvest." Then he said, "Here's what I'll do. I'll tear down my barns and build bigger ones. Then I'll gather in all my grain and goods, and I'll say to myself, 'Self, you've done well. You've got it made and can now retire. Take it easy and have the time of your life.' Just then, God showed up and said, 'Fool, tonight you die, and your barn full of goods, who gets it?' That's what happens when you fill your barn with self and not with God." Nakakalungkot po dahil tila maraming tao po sa panahon natin ngayon lalo na ang hindi kontento, hindi satisfied sa kung anong blessing na meron sila sa kanilang buhay. Napansin nyo ba yon? Maraming tao pinagpala naman, and yet sa kabila ng pagpapalang meron sa kanila, tila ba hindi sila kontento, tila ba hindi sila satisfied? You know why? Because they want more. Meron na silang pagpapala, pero gusto nila may pagpapala pa. And when they get more, ano nangyayari? They still want more. Meron na sila, gusto pa nila ng dagdag, at pag dinagdagan, gusto pa rin nila ng dagdag. Tila walang kakontentuhan at satisfaction ang mga maraming tao ngayon. At ang mas nakakalungkot po dito is that many people indulge in their blessings and they don't have a single interest in sharing to others, especially those in need. Ito yung mas nakakalungkot. Napakaraming tao pinagpala and yet ang gusto lang nila, yung pagpapalang yun ay sa kanila lang. At hindi sasagi sa kanilang kaisipan na mag-share, magbahagi, lalo na sa mga nangangailangan. Yun yung mas nakakalungkot na katotohanan. Tila ba sa isip ng mga maraming tao na kagaya nila, kanya-kanya tayo ng buhay. Kanya-kanya tayo ng kayod. Kanya-kanya tayo ng pagpapala. Kanya-kanya tayo ng problema. Kanya-kanya tayo ng blessing. At kung mahirap ka, problema mo yun. Basta ako pinagpala,
I'll eat, drink, and be merry. Tama po ba yung observation natin? Tila maraming tao, ganito ang prinsipyo sa buhay. Tila ba nakalimutan nila na ang buhay ay hindi kumukuha ng kahulugan at kasiyahan sa abundance of material possessions. Hindi doon nakukuha ang kahulugan ng buhay. Tama naman, Pastor, masarap mabuhay ng mayaman. Tama ba? Sino po ba yung gustong yumaman dito? Masarap kasing mabuhay ng mayaman. Kaya pag kinakamusta kayo, huwag kayo sumagot ng eto, pobre pa rin. Parang tuwan-tuwa ka sa kapobrehan mo. Hello? Masarap yumaman, tama po ba? Masarap mabuhay ng maraming pera, tama po ba? So yun ang ating goal. Hindi naman masama yun eh. Ang masama, kapag yumaman ka na, hindi ka tumutulong sa iba. Amen ba? Nagiging makasarili ka. Masarap naman talaga mabuhay ng maraming ari-arian. Tama po ba? Masarap naman talaga mabuhay ng may kapangyarihan, lalo na ngayon sa atin. Ayahay kayo ng mga may kapangyarihan. No? Kaya nga, nagpapakamatay sila sa pagtakbo, maging barangay captain, nagpapatayan para maging kapitan. No? Ewan ko ba kung anong meron dun. No? Masarap naman talaga mabuhay ng may kasikatan. Sinong gusto maging sikat? Ay, wala. Okay lang kayo na simple na lang kayo. O, sige. O. Pero wag po nating kalilimutan that life find its true meaning and joy far from these things. Kasi bakit po? Maaaring maging mayaman tayo in the near future. One day, magiging mayaman tayo lahat. Maaaring magiging makapangyarihan tayong lahat one day. Maaaring magiging popular tayo, sikat, nagte-trending, nagva-viral tayong lahat sa mabuting kaparaanan one day. Pero kapatid, we might have all these things and yet, we still find emptiness in our souls. Tama ba? Kaya ngayon ang reason, I think, bakit yung mga sikat, mga kapangyarihan at mayayamang taong nabanggit kanina ay nagpakamatay. Hamak mo, bilyonaryo, nung may tumatawid na rumaragasang tren, nagpasagasa siya. Tama ba yun? Hamak mo, the dictator of Germany nang pumatay sa ilang milyong mga Hudyo at the age of 56, nagpakamatay. And hamak mo, napakasikat mo ng Hollywood actor, napakayaman mo, komedyante ka, and yet malungkot pala yung buhay mo, at yun, nagbigti ka sa loob ng bahay mo. So again, paalala po, in our pursuit of the full life, sa paghahanap natin, sa pagpupursige natin na magkaroon tayo ng masaganang buhay, huwag natin kalilimutan na ang kasaganahan ay hindi lamang nadidefine ng karamihan ng pera, kasikatan at kapangyarihan. But again, ang kasaganahan ng buhay ay makikita sa fulfillment mo bilang tao, sa satisfaction mo bilang anak ng Diyos, sa merong kang kalipay or joy and peace na hindi kayang maistorbo ng kahit na ano. That's the full life. Amen? So how can we have the fullness of life? Number one, we can only find fullness of life. Makukuha at mararanasan lamang natin ang kasaganahan ng buhay, characterized again by fulfillment, satisfaction, joy, sa isang buhay na ipinapamuhay kay Kristo Jesus. I don't want to sound religious, pero yan po talaga ang katotohanan. A life in Christ is a life of fullness. Ano ang sinabi niya sa John 10 verse 10? My purpose is to give life in all its fullness. Mismo ang Panginoong Hesus na nagsabi na pumunta ako sa mundong ito, bumaba galing sa langit. Pumunta sa mundong ito para bigyan kayo ng buhay na masagana. To give life in its fullness. Jesus is saying, I am the absolute fullness of life. Jesus is saying, I am giving you the Zoe kind of life. And the Zoe kind of life is a life of abundance, a life of fulfillment. At ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa atin dito is,
sa akin nyo lang makikita at mararanasan because I am the source. Ang nakakalungkot, napakarami pong tao, hinahanap ang kasaganahan sa iba't ibang kaparaanan at sa iba't ibang lugar. Hinahanap ang kasaganahan in the abundance of material things, in the fulfillment of their dreams and ambitions. Ang mga tao hinahanap ang kasaganahan in getting power and popularity. Pero sa totoo lang, masasabi natin, these people are not finding full life in those things. Hindi nila nakikita ang kasaganahan ng buhay sa mga bagay na ito. For if they do, dahil kung nakikita nila doon, bakit patuloy pa rin silang naghahanap at naghahanap at naghahanap? For example, bakit kung mapera na, gusto pang magkapera? May pera na, bakit gusto pang magkapera at takot mabawasan or mawala ng pera? Kung ang pera ay fullness of life, bakit takot tayong mawala ng pera? Bakit kung makapangyarihan na, gusto pa ng mas mataas na kapangyarihan? Or manatili sa kapangyarihan? Or takot mawala sa kapangyarihan? Bakit kung sikat na, gusto pa na mas sumikat at mapanatili ang kasikatan at takot na malaos at mawala sa limelight? These are the questions that we really need to answer. Dahil makikita natin, hindi naroroon ang tinatawag na fullness of life. Because again, real fulfillment, real satisfaction, real joy, the fullness of life is not found on those things. We can only find these things in Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Jesus, the giver of life. Hindi lang basta life, He is the giver of the Zoe life, life of abundance. Kaya nga, yung hinahanap nating fulfillment sa buhay, yung hinahanap natin satisfaction, yung hinahanap nating joy, yung meaning, yung purpose, yung fullness of life, kapatid, wala kang ibang source o panggagalingan ng yan kung hindi ang mabuhay ka sa Panginoong Jesus. Mabuhay ka sa ilalim, sa gitna ng kanyang kalooban. That's where you find fullness of life. Amen? Matthew 16:24-26. Then Jesus said to His disciples, "If anyone desires to be my disciple, let him deny himself, disregard, lose sight of, and forget himself and his own interests, and take up his cross and follow me. Cleave steadfastly to me, conform wholly to my example in living, and if need be, in dying also. For whoever is bent on saving his temporal life, discomfort and security here, shall lose it, eternal life. And whoever loses his life, his comfort and security here, for my sake shall find it, life everlasting. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his life, his blessed life in the kingdom of God? Or what would a man give as an exchange for his blessed life in the kingdom of God?" Kapatid, ano nga ba ang pwede nating ipalit? Kaya bang ipagpalit ng karangyaan ang buhay mo sa Panginoon? Kaya bang ipagpalit ng karangyaan, ng kapangyarihan, ng popularity, ang kaligtasan mo, ang kapatawaran sa iyong kasalanan, at ang buhay na walang hanggan? Hindi. Kaya nga makikita natin dito ang katotohanan, mararanasan lamang po natin ang buhay ng kasaganahan sa pamamagitan ng pagsusurrender ng buhay at ng kalooban natin sa Panginoong Jesus. Mararanasan po natin ang kasaganahan ng buhay, yung fullness of life, sa pamamagitan ng pagsunod sa plano at gusto ng Panginoon sa ating mga buhay.
huwag po natin kalilimutan ang katotohanan na ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng buhay. Buhay tayo ngayon dahil sa Panginoon. Huwag natin kalilimutan na siya ang lumikha sa atin. Siya ang may alam kung ano ang mabuti para sa atin. Siya ang nakakakita ng kinabukasan. Tayo nakikita lang natin ngayon. Pero ang Diyos nakikita niya na ang bukas at ang darating sa buhay mo. Kaya marapat na sumunod at mamuhay lamang tayo sa ilalim ng kanyang paghahari at sa ilalim ng kanyang direksyon kung gusto nating maranasan talaga yung buhay ng kasaganahan. Amen? Kaya nga sinabi ni C.S. Lewis, isang British writer, literary scholar, and Anglican lay theologian. Sinabi niya, when Christ is at the center of your being, you will find life. You will find who you are. In essence, you will experience the absolute fullness of life. Amen. Kung si Kristo po talaga ang nasa sentro ng ating buhay, then sigurado mararanasan natin ang totoong meaning ng kasaganahan ng buhay. Amen? And then sinabi pa po niya, when our relationship to God is given first place, when Christ is put first in our lives, all secondary things are not suppressed. They paradoxically increase and grow. Kapatid, ito kasi yung sinasabi at iniisip ng marami, kaya ayaw mabuhay kay Kristo kasi daw yung mga gusto nila sa buhay hindi na nila mararanasan. But the truth is, gaya ng sinabi ng Matthew 6:31-33, therefore do not worry or be anxious, perpetually uneasy, distracted, saying, what are we going to eat? Or what are we going to drink? Or what are we going to wear? For the pagan Gentiles eagerly seek all these things. But do not worry, for your heavenly Father knows that you need them. But first and most importantly, seek, aim at, strive after His kingdom and His righteousness, His way of doing and being right, the attitude and character of God. And let's all read together. And all these things will be given to you also. Ito yung katotohanan na kapag tayo ay na kay Kristo at siya ay nasa sentro ng buhay natin at ang relasyon natin sa Kanya ang inuuna natin, anuman ang pangangailangan natin, ang Diyos ang magbibigay niyan. Amen? Kapatid, alam po ba ninyo, yung nakaraang Pastor's Appreciation Month, it made me realize again and again that I'm already living in the fullness of life. Amen? Hindi po dahil sa mga surprise dinners, but nakakataba po talaga ng puso at ng tiyan. Hindi dahil sa mga everyday na tokens na ibinigay ninyo, God made me realize I'm already living the fullness of life because sa napakalaking pamilya at grabing pagmamahal at suporta sa masayang buhay, sa purpose life na iginanti ng Panginoon. Ito yung ganti ng Panginoon. Saan? Bakit may ganti sa'yo, Pastor? Ito yung ganti ng Panginoon sa pagdidesisyon ko na iwanan ng Bataan. In spite na yung mga pastor ko, mga leaders ko, sabi niya, no, don't go. No, I will go because God is calling me there. Ito yung ganti ng Panginoon nung iniwanan ko ang pamilya. Iniwanan ng trabaho. Iniwanan ng plano na manahan sa Australia. Iniwanan ng plano na mag-Japan. Iniwanan ng plano na maging mga awit. Iniwanan ang plano na magpayaman para sundin ang tawag ng Panginoon na mag-alagad sa kanyang ubasan. Maaaring hindi ko pa po narating ang Australia at Japan, but God brought me to at least 5 countries. Come on. And alam ko, sa panahon ng Panginoon, mararating ko rin yung 2 bansang yan and even more. Amen. Maaaring iniwanan ko po ang pamilya at lupang sinilangan,
But God gave me ng super daming pamilya dito sa Dipolog, sa Zamboanga del Norte at sa buong Mindanao. And you know what? Maaaring simple lang po yung buhay namin kumpara sa ambisyon kong na maging napakayaman. But ang katotohanan ay nananatili that God gives us everything that we need at kahit kailan, hindi niya kami pinagkukulang. Madalas pa nga, sobra-sobra! Last Sunday, napaiyak po talaga ako ng sikreto. Hindi nabantayan ni Yomi at ni Nanay while they're packing the more than 20 kilos yata yon ng lansones. I was crying sa gilid. Dahil sabi ko kay Nanay, Nay, tignan mo nga, wala naman tayong mga lupain. Wala naman tayong mga puno, wala naman tayong mga pananim. Pero kung makaangkin tayo ng harvest mula sa iba't ibang lupain at taniman, wagas. Sabi ko, yung anak natin parang anak ng asindero. Hamak mo, magpapasalubong sa Dumaguete, isang trolley bag ng lansones. San ka pa? Amen? Kapatid, it is only in living at the center of God's will that we can find fulfillment, satisfaction, joy, peace, and life in its fullness. Maring gusto mo mag-abroad, pero ang tanong, yan ba ang plano ng Diyos sa'yo? Maring ang tingin mo sa abroad, maraming pera doon, maaari. Pero ang tanong, yan ba ang sentro ng kalooban ng Diyos sa'yo? Dahil kung hindi, kapatid, you will not find fullness of life abroad. Kung dito ang iyong calling, kaya kang payamanin at pagpalain ng Diyos dito. Amen? Tunay pong hindi kalugihan ang mag-surrender ng buhay sa Panginoon. Hindi kawalan ang mabuhay ng sumusunod sa kanyang gusto at plano. In Christ, there is life, even life in its fullest. Amen? Sabi mo sa katabi mo, isurrender natin ang buhay natin sa kalooban ng Diyos. Upang maranasan natin ang kasaganahan ng buhay. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. And pangalawa po, where can we find fullness of life? It's in a life of good works. Pangalawang katotohanan, gusto mo ng kasaganahan ng buhay, gusto mo ng fulfillment, gusto mo ng meaning, gusto mo ng purpose, gusto mo ng kaligayahan, then live a life of good works. Mabuhay ka na gumagawa, patuloy na gumagawa ng kabutihan. Balikan po natin yung istorya sa Luke 12:19-21. Hindi ba nung sabi doon, itong mayamang ito, napakaraming pagpapala sa buhay. Sobrang dami ng pagpapala na kailangan pa niyang gibain yung kanyang bodega, palakihin, extend, para maipasok ang mga ani na sobrang dami. Sobrang dami na sinabi niya sa sarili niya, kakain ako at iinom at magpapakasaya na lang. Ganon karami yung kanyang pagpapala. Akala niya, ito yung tamang kahulugan ng buhay at pagpapala. Yung angkinin lang niya lahat para sa kanyang sarili. At dahil sa kanyang pagkaganid at sa kanyang pagiging maramot at makasarili, hindi lamang sumagi sa kanyang kaisipan na sobra-sobra na yung pagpapala, dapat mag-share siya. Pero hindi dumating sa isipan niya yun. Why? Because he is so selfish. Napakaramot niya at napakamakasarili na hindi niya man lang naisip na magbahagi at gumawa ng kabutihan sa iba, lalo na sa nangangailangan. And what happened sa Luke 12:19-21? Nung gabing yon, namatay siya. At anong sabi ng Lord sa kanya? O paano na yung mga pagpapala mo? Saan yan mapupunta? So nakita natin na sayang lang ang kanyang buhay at kayamanan dahil wala siyang natulungan. Wala siyang napagpala. So nasayang lang yung buhay niya, nasayang lang yung mga blessings niya. Kapatid, Ephesians 2:10. God has made us what we are. In Christ Jesus,
God made us new people so that we would do good works. Binabago tayo ng Panginoon araw-araw para makagawa tayo ng kabutihan. Amen ba? God had planned in advance those good works for us. He had planned for us to live our lives doing them. Ito ang pangalawang calling natin mula sa Diyos. Unang calling natin, mabuhay tayo sa ilalim ng Kanyang pagdumala at paghahari. Pangalawang calling natin, mabuhay tayo na gumagawa ng kabutihan sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng araw. Amen? Kapatid, to live the fullness of life is more than just acquiring wealth, status, and power. Huwag po tayo nakatutok lamang na para maging masagana tayo ay magkamal tayo ng maraming pera, kapangyarihan at kasikatan. No! Because the full life is a life of good works. Ang isang meaningful na buhay, ang isang masayang buhay, ay isang buhay na ginagamit sa paggawa ng kabutihan. It means to live a meaningful and purposeful life. And alam natin po itong lahat. We find meaning and purpose in our life in terms of being contributive towards others, especially in love and compassion. Amen? Nagkakaroon lamang po tayo ng purpose, meaning, kahulugan ng buhay kapag meron tayong naiaambag sa buhay ng iba, lalo na sa pagmamahal at awa. Amen? Kapatid, walang buhay, walang saysayang buhay kahit na po tayo ay maging mayaman, maging successful at sikat at makapangyarihan, kung wala naman tayong pagmamahal sa kapwa, kung wala tayong kahabagan sa kapwa, kung wala tayong mga kaibigan at hindi tayo nagiging pagpapala sa iba. Walang saysay ang pagiging mayaman mo. Walang saysay ang pagiging makapangyarihan mo. Walang saysay ang pagiging popular mo. Walang silbi ang buhay at kayamanan, ang buhay at talento, ang buhay at kapangyarihan, ang buhay at kasikatan, kung wala tayong natutulungan at nagagawan ng kabutihan. Amen? Remember, we are blessed to be a blessing. We are comforted to comfort. We are provided so we could help others. And again, ang buhay na masagana ay buhay na ginugugol sa paggawa ng kabutihan. Amen? Kapatid, huwag mong ipagkamali na sasabihin mo, paano ko gagawa ng kabutihan? Wala naman laman ng bulsa ko. Ang paggawa ng kabutihan ay hindi nagsisimula sa bulsa. Ang paggawa ng kabutihan ay nagsisimula sa isipan na alam mo, tinawag ka para gumawa ng mabuti at nagsisimula sa puso at sa kalooban na gagawin mo ang lahat para magawa mo ang kabutihan sa iba. Amen? May laman man ang bulsa mo or wala. Amen po ba? Alam po ninyo ang katotohanan? The most generous people are not the rich people. The most generous people are not the powerful and popular people. Sa buhay natin, kung sino po yung mga generous, mapagbigay, kung sino pa yung wala, sila ang mapagbigay. Amen? Kapatid, Acts 20 verse 35 says, "It is more blessed to give than to receive." Kaya we will have the fullness of life kung lagi tayong nagbibigay at gumagawa ng kabutihan. Because mismo ang Panginoong Hesus na nagsabi, mas pinagpapala ang mga gumagawa ng kabutihan sa buhay na ito. Bakit pinagpala? Dahil mismo ang Diyos ang magiging gantimpala. Hebrews 6:10 says, "For God is not unjust so as to forget your work and the love which you have shown for His name in ministering to the needs of the saints, God's people, as you do." Sa lahat po ng ginagawa nating kabutihan, alam na alam, kitang-kita yan ng Panginoon at hindi niya kakalimutan yan at bibigyan niya tayo ng gantimpala sa bawat isa. Matthew 16:27 says, "For the Son of Man is going to come in the glory and majesty of His Father with His angels, and then He will repay each one in accordance with what
He has done. Kaya kung tayo ay gumagawa ng kabutihan, sigurado ang ganti at pagpapala ng Diyos ay susunod sa iyo. Amen? Again, walang saysay ang buhay, walang saysay ang kayamanan, ang kapangyarihan at kasikatan kung hindi tayo nakakatulong sa iba na nangangailangan. Let's keep on asking ourselves every day, what good work can I do today? Tanungin natin, paggising pa lang natin sa umaga, ano bang magandang bagay, ano bang kabutihan ang pwede kong gawin ngayon, araw na to? Tanungin natin ating mga sarili, how can I be a blessing to someone today? Paano ba ako magiging pagpapala sa iba ngayong araw na ito? At gawin po natin ito ng walang pag-aalinlangan. Because only in doing that shall we find fulfillment, meaning, purpose, and joy. The very essence of the full life. Amen? At kagaya ni Ate Hinita, meron na rin po akong sariling quote. The key to experiencing the full life is to find out what your God-given calling is and then doing it. Yan po ang naranasan at natutunan ko sa buhay. Ang yabe, ang susi para maranasan natin ang buhay na madagayaon, ang buhay na masagana, is yung hanapin mo ano ba yung tawag mo sa Diyos. At matapos mong makita at malaman ang tawag mo, gawin at sundin mo ito. At naroroon magsisimula ang fullness of life. Today, we are reminded with two callings. Una, tinawag po tayo para mabuhay kay Kristo. Ibig sabihin, mabuhay po tayo sa kalagitnaan ng kanyang kalooban. At pangalawa, tinawag po tayo para gumawa ng kabutihan sa bawat araw ng buhay natin. I-surrender po natin ang buong buo yung buhay at kalooban natin sa Kanya. Let Him rule and reign in our life. Let His will be done. At gumawa tayo ng kabutihan bawat araw at pagkakataon. Mga kapatid, alam ko gusto natin ng fulfillment ng buhay. Gusto natin ng satisfaction. Gusto natin ng kaligayahan. Gusto natin magkaroon ng meaning and purpose ang buhay natin. Gawin po natin yung dalawang calling natin na yon. Ang mabuhay sa kalagitnaan ng kalooban ng Diyos at mabuhay na gumagawa ng kabutihan. Nang sa ganon, ang tunay na kahulugan, ang tunay na purpose, ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kasaganahan ng buhay, mula kay Kristo ay sumaating lahat. Amen? Palakpakan po natin ng Diyos. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah! Yung mas malakas naman na palakpak at pasasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah! Dakilang Diyos, mabait sa lahat ng panahon, salamat sa iyong mga salita na nagpaalala sa amin, sino ba kami sa iyong harapan? Salamat muli mong ipinaalala, ang tawag mo sa amin ay ang mabuhay kami ng nasa ilalim ng iyong paghahari at nasa kalagitnaan ng iyong kalooban. Patawad po, Panginoon, dahil maraming beses, sinasabi lang namin na Jesus is Lord over our lives, pero kami pa rin ang nasusunod. Yung kalooban pa rin namin ang nasusunod. Kaya nagkakapapalpak-palpak kami. Panginoon, tulungan mo kami simula ngayon na i-align ang aming mga buhay, lalo na ang aming mga kagustuhan at kalooban sa kalooban mo. Dahil alam namin, hindi mo kami ipapahamak sa iyong kalooban. Ang alam namin, pag lumakad kami sa kalagitnaan ng iyong gusto at plano at kalooban, we are safe and we are blessed and we will have the fullness of life. Panginoon, empower us with your Spirit na sa pagising pa lang namin sa bawat umagang ipapahiram mo, ay gumawa na kami ng kabutihan. Humanap na kami ng opportunity to be a blessing to others, to share our blessing to others. Dahil ito ang purpose bakit mo kami pinagpapala, para maging pagpapala sa iba.
Bakit mo kami tinutulungan para makatulong kami sa iba? Bakit mo kami kino-comfort, hinuhupay para maging comfort kami sa iba? Why do you provide for us so that we could provide for others? Lord, itama mo ang aming mga kaisipan. Huwag mo kaming pababayaan na maging kagaya nung mayaman na tao sa Lucas 12 na nabulag na ng kayamanan, nabulag na ng mga pagpapala at hindi na naisip ikaw at ang paggawa ng kabutihan. Salamat, Panginoon, sa pagtuturo mo at pagtatama mo sa aming mga buhay. We just continue to surrender our lives to you today. We just continue to declare, Jesus is Lord over our lives. Jesus is Lord over our will. Jesus is Lord over our ambitions. Jesus is Lord. In Jesus' name, amen and amen and amen.